Bale, nakuha na natin ito ng data, no? Ngayon naman ay kukuha tayo ng kanyang block diagram. Ang gagawin natin, iangat lang natin tong tatlong wire na to, yung linya niya, bale. Lalabas natin to lahat. Para masundan natin ng tama itong kung saan papunta yung wire, saan ang kanyang connection para hindi tayo magkamali. Yan. Naisa-isa ko na bali. Ito na yun ang linya na bali. Line 1, line 2, tapos line 3. Ito na bali, no? Ito na bali, line 1, line 2, tapos line 3. Dito sa ating sinulat, dito sa ating papel ay mayroon tayong gumawa tayo ng 6 na 6 block bari. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nakabase ito sa actual dito. Yung coil niya, yung groups niya bali. Number of groups 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya 6 groups siya. Kaya mayroon tayong ginawa na 6 group. Lalagyan na lang natin, no? Magtatag muna tayo dito. Papakita ko sa inyo bali dito. Magtatag muna ako dito. E, B, C, E, B, C, E1, 2, 3, 4, 5, 6. Bale, ayan, mayroon na bale niyan. I-kuhan ko lang muna kasi focus ko kasi baka hindi masyadong ma-klaro sa camera, no? Yan, E1, B2, C3, E4, B5, C6. Ito na bale yun. Itong 6 na group na to. Tapos, ang kanyang, kung makikita nyo dito, sa kanyang, ito yung A niya, yung pinakailalim niya, yung line 1, yung beginning niya, yung placing of coil niya, papunta sa doon pagbabalik pa ganun. Kaya ang gagawin natin, ito yung beginning niya, line 1 bali ito, nakalabas, isusulat ko dito bali sa papel. Ito na yung mark natin as 1 niya bali, line 1. Ito yung beginning niya. Hanapin natin yung ending niya, yung kung saan yung lumabas. Tapos susundan natin kung saan papunta. Ito yung beginning niya. Yan. Nakuha na natin to sa pinakailalim na coil. Kuhan ko na to, lagyan ko ito. Ibig sabihin, na-check ko na to. Ito bali na. Susundan natin yung saan yung ending niya kasi beginning pa to, no? Kung makikita nyo ito yung coil niya pinakailalim, lumabas dito yung ending niya. Tapos, tingnan natin kung saan nag-jumper, saan siya nakakonekto, nakadugtong siya bali. Pumunta dito sa coil. Kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, nag-jump siya sa pang-apat na coil, nakakonect siya bali. Dito sa beginning. Kumbaga, ending, beginning ang kanyang connection. Ito yung tinatawag na consequent polarity. Mayroon kasing alternate polarity. Pag alternate polarity naman, ito yung ending. Pag consequent polarity naman, ito yung ending, beginning. Ibig sabihin, yung ending ng E1, nakukunik yun sa beginning ng E4. Ganito ang kanyang mangyayari, bali. Kung makikita nyo, susundan nyo sa actual, ending ng E1, kukunik sa beginning ng E4. Kaya kukunik natin, bali, sa beginning ng kamalaglag yung cellphone natin. Dito na lang muna. Ganun ang nangyayari, bali.
beginning, ending, beginning, lumabas siya bali dito. Yung ending ng E1, nakakonect sa beginning ng B4. Ito yung consequent polarity ha. Yung arrow niya ay isa lang ang direction. Kung susundan natin bali dito, pasok siya dito yan. Tapos yung arrow pa ganun. Diba kasi ganun dyan siya pumasok. Tapos sundan natin. Ganun pa rin yung arrow niya. Basta isa lang ang direction, ibig sabihin yan, consequent polarity yan. Pag magkasalubong, alternate polarity yan. Gagawa ako dito ha. Magdodrawing ako dito. Ganito yung dalawang klase. Ang polarity. Ito yung alternate polarity, yung beginning niya, tapos yung ending nakakonek sa ending rin ng ating isang coil. Tapos yung arrow niya magkasalubong, yan ang alternate polarity. Ito naman yung consequent polarity, which is ito nakikita natin. Parehas ang kanyang direction sa kanyang coil. Papakita ko sa inyo, yung kanyang arrow. Ganyan ang mangyayari niya. Beginning, yung ending niya nakakonect sa beginning, tapos yung ending. Kaya kung makikita nyo, yung arrow ay parehas lang ang kanyang direction. Unlike sa ito. Kaya ito yung pinagkaiba. Ito yung consequent polarity. Tapos yung E4 ng ending niya, titingnan natin. Ito yung ending, di ba? Yung nakakonect siya, nakajump siya, bali doon. Yung E1, tapos nakajump siya dito. Ito na yung 4. Tapos yung ending niya nakakonect dito. Kung makikita nyo, ito yung nakadirekta sa Y. Tatlo siya, di ba? Nakakonect na yan sa Y. Ito yung ending niya. Tapos nakuha na natin to. Punta naman tayo sa number 2. Yung line to bali niya, kung makikita nyo saan sa kumuha ng line to dito sa panghuling coil, sa pangatlong coil, kung bibilangin natin to, isang coil, dalawa, to pangatlo, bali dito siya. Diyan naman yung beginning niya, tapos hahanapin natin yung ending niya kung saan nakakonect. Ito na bali yun. Ito, nilagyan ko ng marka kanina. Ibig sabihin tapos na. Ito naman, sunod natin. Ito na lang, gagawin natin din. Ibig sabihin na check na rin natin to yung kanyang beginning. Hahanapin na lang natin yung ending niya. Kung makikita nyo yan, ito yung coil niya, di ba? Ito yan, yung ending niya nakalabas na yan. Naka-jump yan naman siya dito, yan. Kung makikita nyo, nakakunik ang yung ending niya sa beginning ng wire natin dito, sa ito na coil. Kung susundan natin, gagawa natin ng arrow yan, ganito lang yan. Kung makikita no, yung tray natin na beginning, nakalabas yan sa, yung ending niya nakakonect sa beginning ng 6 na coil, bali na ito yung group niya. Tapos yung 6 naman ay, yung ending niya, titingnan natin, kung titingnan natin, ito siya, nakatapat siya, bali dito, naka-connect siya dito, no. Tapos yung labas niya, ito na yun, kung susundan natin, titingnan natin ha, ito yung wire niya.
kung saan nakatapat. Ito na yun, kung makikita nyo, di ba naka-jumper siya dito, pumasok siya. Naka-jumper siya dito, ito yun. Ito yung ending ng coil natin. Naka-jump siya sa beginning ng 6, tapos yung A ng 6, ito na bale, nakakonect na sa, naka-wire rin, kumbaga nakakonect na rin dito. Ibig sabihin, tapos na rin natin to. Jajumpin na lang natin to, yung sa 4 at saka sa 6, ikukunik at kasi nakakunik yan, di ba? Nakunan natin ng dalawang piece bale, dito na tayo sa pangatlo. Ito, may marka na kung makikita nyo. Meron din dito, yung panghuli na bale ito. Ito yung panglimang coil niya, ito bale. Kung makikita nyo, kung mag-start tayo sa 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung pang 5 niya, pang 5 na coil. Kung magbibilang tayo, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya dito lalabas yun sa yung isang linya natin bale. Yan para sa supply na yan. Tapos yung ending niya, susundan natin. Ito yung beginning niya. Yung ending niya, nakakonect siya dito. Kung nakikita nyo. Yan. Tapos na yan. Pasok natin yan sa loob din. Para hindi sagabal ito. Tapos na rin to. Pasok natin dito. Yan. Kung makikita nyo, yung ending niya, nakakonect siya dito sa beginning. Sa kanyang coil na number 2 bali. Kaya ibig sabihin, yung ending niya dito pumunta doon sa beginning ng number 2. Yeah, susulat ko lang muna. Yeah, yan. Nakakonect na yung ending niya, ending ng 5. Nakakonect sa beginning ng 2, tapos yung ending ng 2, hanapin natin. 2 bali yun. Ito yung 2, hanapin natin yung number 2. Yan, kung makikita niyo ito yung coil to. Lapit ko lang sa camera. Tapos ito na yung kanyang ending niya, nakakonect na siya, bali nakawire na siya. Kaya ganito lang ang gagawin natin. Nakakonect na rin siya. Yung E1 sa line 1, yung C3 natin isang linya rin natin kasi 3 piece to, di ba? 1, 2, 3. Sa line 2, tapos sa line 3, bali. Ang arrow na lang, bawat arrow, kung gagayahin, kung susundan natin yan, saan siya kumunik, dito siya, yan. Tapos yung isang arrow naman ito, pumasok siya dito yan. Kung makikita nyo yan. Tapos, ganun rin na ganyang direction. Kaya lahat ng arrow niya ay parehas lang. Consequent polarity kabali ito. Ito yung tinatawag. Dahil nakawire na yan. Kaya 3 leads na lang nakalabas bali. Kung makikita nyo, ito na yun. Isa. Tapos, pangalawang linya. Tapos ito ang pangatlo. Kaya ganito lang kadali ang pagkuha ng block diagram. Pakita ko sa inyo ulit para mayroon para masundan nyo. Ito ang kanyang block diagram sa kanyang consequent polarity. Kaya hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat at ingat-ingat palagi.